Kaya sana po, itong mga nasa media na walang magawang tama, pag nagsulat naman po kayo, huwag niyong pag-awayin ang Muslim at Kristiyano. Wala na ba kayo talagang gagawin kundi pag-awayin kami? Hindi ba niyo kayo pwedeng gumawa ng mga bagay na magkakaroon ng kapayapaan? Hindi ba niyo pwedeng pag-usapan kung paano tayo aasenso ang ekonomiya natin? Paano tayo magkakaroon ng trabahong magaganda, sweldong magaganda? Lagi na lang ipagtatakip ninyo. Ang gusto nyong ipagtakip lagi, yung Muslim, kasalanan ng Muslim. Ma'am, magandang ano po, meron po. May brain po ako. Brain cancer. Ano kailangan mo umayo? Hindi, okay lang. Basta nakikita kita. Walang... Maraming salamat po. May Allah give you shifa. Opo. Nakikita kita kahit nakapa. Pakalapitin na naman si Mami. Oh. Dungayo! Wala ano? Bisa aling. Okay na nga ano. Ano? Okay, nilig siguro. Ano? Ano pa kaya kayo? Ngayon po, nagkakatotoo ang aking panalangin na makita at masaksiyan, marinig ang ating kapatid, walang iba, kundi ang pinakamamahal natin sa isa sa mga senador, walang iba kundi ang kapatid natin, Abdul Aziz Robin Padilla. Yan po ang ating marinig ngayon. Takbir! Lakasan pa! Lakasan pa! Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa mga kapatid ko pong Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga kapatid po nating Kristiyano, sumainyo po ang kapayapaan. Alam niyo po, napakaganda ng mga sinabi ng aking mga kapatid. Maraming salamat. Pero mas gusto ko yung unang sinabi. Yung panahon na ako'y nasa pelikula pa. Alam niyo kung bakit? Kasi nung nasa pelikula po ako, wala akong basher. Nung nasa pelikula ako, mahal na mahal ako ng mga tao. Lalong-lalo na yung mga kababaihan. Ngayong naging politiko ako, I love you, ma'am. Gumigising pa lang ako, may basher na. Alam nyo, hindi po ako sanay kasi na minsan iniisip ko ano bang nagawa ko sa mga taong ito kung bakit pati asawa ko ay pinagsasalitaan ng napakasasamang salita. Hindi ko po malaman. Wala naman akong ginagawang masama bilang politiko. Hindi naman ako nagnakaw. Wala akong record ng nagnakaw ako.
Kung meron, dapat magalit ang tao doon sa mga magnanakaw. Pero sa mukhang to, ba't may nagagalit? At pati yung asawa ko, dinamay pa. Masakit po yan para sa isang lalaki. Maging Muslim ka man, maging Kristiyano ka man, masakit kapag pinagsasalitaan ang asawa mo. Nakakapanggigil. Pero dahil pinagpala ako ng Allah na magkaroon ng sabar, pinagpapasa Diyos ko na lang. Pero sana, ang pakiusap ko sa mga taong yan, huwag naman yung idamay yung asawa ko. Hindi naman politiko yung asawa ko. Hindi politiko ang aking mahal na iisang asawa. Iisa pa lang, ginaganyan nyo na. Paano pag naging dalawa pa? Hanggang 4 yan. Kaya, pakiusap ko po, alam ko yung iba bayad dyan eh. Alam ko yung iba troll. Troll po, yun yung mga kumikita. Para siraan ka, dyan sila kumikita. Pakiusap lang, ako na lang ang banatan ninyo kasi ako lang ang politiko. Saka kung babanatan niya ako, humanap naman kayo ng totoong ibabanat nyo. Puro kasinungalingan eh. Kasi wala kayong mahanap na butas sa akin. Yun ang problema. Kaya ang mga banat ninyo, bobo yan, tanga yan, yan ang mga kaya lang nyo sabihin. Kasi pagdating sa pagnanakaw, 0 ako. Kaya po, mga mahal kong kababayan na nandito ngayon sa Bulacan, alam niyo po ba na ang Padilla ay tubong Bulacanyo? Diyan po kami sa Plaridel. Ang dati pong governor dito sa Bulacan ay lolo ko. Kaya meron pong Padilla Highway dito. Ang lolo ko po ang nagpagawa na ang Kapitolyo. Ang pangalan po niya ay Jose Padilla Sr. Yan po ang lolo ko, tatay ng tatay ko. Kaya nananalaytay din po sa akin ang dugong Bulacanyo. At ganun din po, may mga kapatid ako dito na taga Nueva Ecija, narinig ko. Taga Nueva Vizcaya. Marami din Padilla po dyan sa Nueva Ecija, sa Peñaranda. At ganun din po sa Nueva Vizcaya, ang dating governor naman po dyan ay uncle ko, si Cho Carlos Padilla. Kaya ito pong Region 3 ay malapit na malapit po sa puso ko bilang isang Padilla. At bukod po dyan, mga mahal kong kababayan, gusto ko pong maintindihan po din ninyo, dito sa Bulacan, Region 3, yung mga unang Muslim dito sa bayan na ito, wala pang Pilipinas, nandito sa Region 3. Yan po ay nakatutok at nakalagay sa kasaysayan. Kaya hindi po bago ang Muslim dito sa Region 3. Katunayan, kapag binasa nyo po ang kasaysayan, ang lumaban sa mga Espanyol, diyan, sa Maynila, kung tawagin, si Tariq Sulaiman, yan po ay taga Region 3. Kaya mga mahal kong kababayan, dito sa region na to, hindi po bago ang Muslim. Kaya sana maging mapayapa tayo. Maging Muslim, Kristiyano man, huwag tayong sumama doon sa mga may bago na naman silang sinasabi sa mga Muslim. May bago na naman silang pinalalawak at inililigaw na naman ang issue. Ang sabi nila, yung daw gulo sa Zamboanga, yung pamamaril sa Zamboanga, gawa na naman daw yan ng isang Muslim. Itong mga taong tagapaggawa ng kalokohan na ito, hindi na nagbago eh. Kapag ka
hindi Muslim ang gumawa, hindi nila sinasabi yung religion. Ang daming nangyari ganyan. May namaril sa ganon, may nanaksak doon. Ang ilalagay yung pangalan ng tao. Pero kapag Muslim ang nakagawa, Muslim kagad ang ituturo. Napakapangit po ng ganyang pag-uugali dahil walang kinalaman ang religion sa pagpatay ng tao. Bawal na bawal po yan sa mga Muslim. Ang sabi po ng Quran, yung aming Bible, pagka pumatay ka ng taong walang kasalanan, parang pinatay mo na ang buong mundo. Kaya sana po, itong mga nasa media na walang magawang tama, pag nagsulat naman po kayo, huwag niyong pag-awayin ang Muslim at Kristiyano. Wala na ba kayo talagang gagawin kundi pag-awayin kami? Hindi ba nyo kayo pwedeng gumawa ng mga bagay na magkakaroon ng kapayapaan? Hindi ba nyo pwedeng pag-usapan kung paano tayo aasenso ang ekonomiya natin? Paano tayo magkakaroon ng trabahong magaganda, sweldong magaganda? Lagi na lang ipagtatakip ninyo. Ang gusto nyong ipagtakip lagi, yung Muslim, kasalanan ng Muslim. Eh napakapangit po ng inyong mga style. Ang totoong issue, blood control, yan ang issue. Hanggang ngayon, baha sa kalumpit, hindi ba? O pero ayaw niyong pag-usapan. Hagonoy, Malolos, nako, buong Pilipinas na yan. Pero hindi pinag-uusapan. Ang mga totoong issue, dapat yan po ang nasa page ninyo. Yung nasa inyong mga Facebook account. Dahil kayo lamang po ang magbabantay ng pera ninyo. Tandaan po ninyo mga kababayan, pera nyo yan. Ang insulto pa dyan, inutang yan. Inutang yan na ang magbabayad. Hindi lang po tayo, pati apo-apo na natin. Ang utang po natin lalakad na hanggang 19 trillion. Trillion na po. Wala po akong sinisisi dito. Baka sabihin nyo, hindi, oposisyon ka kasi. Maka Duterte ka kasi, kaya binabanatan mo yung Marcos. Hindi po. Gusto ko pong malaman ninyo, kaibigan ko din po si Bongbong Marcos. Nung kami po ay mga binata pa, barkada ko po yan. Magkaibigan po kami niyan. Nung bagong dating po yan, galing Amerika, ako po ang barkada niyan. Noong panahon, na isinusuka sila, ako barkada niyan. Ngayon lang, medyo gumulo. Hindi na yata ako kilala. Pero mga kababayan, hindi na po ito usapin ng politika eh. Hindi na ito usapin ng oposisyon, administrasyon, hindi na po. Usapin na po ito ng kinabukasan ng mga anak natin at apo natin. Ano ang gagawin natin? Katulad ng halimbawa, hindi ko na ako patatagalip at ilang oras ba ako pwede dito? 2 oras. Hanggang gabi. Baka malugi yung mga tindahan. Wala nang bibili. Hello po. Ang number 1 na issue ngayon, ito yung mga dapat nyong bantayan na issue. Yung Pax Silica. Ano ba yung Pax Silica? Ang Pax. Nako, mukhang binibless tayo ng ulan na. Yung Pax Silica ho, yan ho ay yung mga negosyanteng dayuhan na gustong pumasok sa ating bansa at gustong magnegosyo. Tandaan po ninyo, kapag merong investor, kapag merong namumuhunan, ano ibig sabihin nun? May trabaho. Pag may trabaho, may sweldo. Ang hindi ko maintindihan kung bakit itong Pax Silica ay ginagawang issue ng mga politiko. Dapat ho, iyaan ay pinapayagan nating pumasok at magnegosyo dito sa atin.
Hindi ho yan dapat pigilan. Ano ang dapat lang siguraduhin ng gobyerno namin? Pumupukas na ang mga payong. Siguro yung bandera lang. Medyo ano natin pagka umulan. Tayo, pwede naman tayong ulanin. Wala niya kasi kasama ka namin! Mukhang dito ko yata makikita yung pangalawang asawa ko. Yan yata, ayan na. Bantayan lang po ninyo yan, mga kababayan ko. Kasi diyan po nakatutok kung paano magkakaroon ng mga trabaho dito sa bansa natin. Pumasok yung mga dayuhan. Yan ho ang ginawa ng Singapore, yan ang ginawa ng Vietnam, yan ang ginawa ng Malaysia. Lahat ho ng kapitbahay natin, yan ho ang ginawa. Pinapasok ang mga dayuhan na mamumuhunan. Hindi po ibig sabihin na sinasakop tayo. Dahil kung tayo ang sasakupin, ako ang unang-unang lalaban dyan. Pinatunayan ko na ho yan. Nung tayo sinasakop ng ICC, ako ang lumaban dyan. Di ba pinagpintangan pa kami? Ginawan pa ako ng issue na pinatakas ko daw si Bato. Di ho totoo yun. Hindi ko ho pinatakas si Bato. Sumakay lang po sa kotse ko, lumabas kami. Ilang beses ko na pong sinabi na kung sasakupin tayo ng dayuhan, lalaban tayo. Pero kung magninegosyo sila at magbibigay ng trabaho sa atin, papasukin natin sila. Hindi ho po pwede na habang buhay, alipin tayo. Payag ba kayo maging alipin na lang? Nakakasawa nang maging alipin. Kailangan umasenso naman ho ang ating mga buhay. Kaya mga kababayan ko, mga mahal kong kapatid na mga Muslim, Kristiyano, huwag tayong magpadala sa mga sinasabi ng politiko na masama ang foreign investment. Huwag po kayong maniwala dyan. Tingnan nyo yung kapitbahay natin. Huling-huli na ho tayo, naiiwan na tayo. Dati tayo ang number 2 sa Asia, number 2 sa ASEAN. Ngayon, kulelak tayo. Pangit ho yan. Ang kailangan natin, negosyo. Hanggat may nagninegosyo, ibig sabihin, aasenso tayo. Pangatlo, pasensya na ho kayo, ang ulan eh. Ayaw naman nyo akong paalisin dito. Sabihin lang nyo, pagka, ma'am, magandang ano po, meron po. May brain po ako. Brain cancer. Parang kailangan mo payo. Hindi, okay lang. Basta nakikita kita. Walang... Maraming salamat po. May Allah give you shifa. Opo. Nakikita kita kahit basta ka pa. Pakalapitin na naman si Mami. Oh. Ay, doon kayo. Hindi mo ito. Doon sa ano. Hindi siya alam. May okay na nga ano eh. Ano? Okay, niliksik mo ako. Ano? Ano pa kaya kayo? Okay. Pangatlo, kanina nabanggit po
Nabanggit po ni brother na Allahu Akbar, la ilaha illallah. Siguro, kailangan po, kumubli na kayo. Kumubli na po kayo, baka makasakit pa. May ibang araw naman. Opo. Ba, ang ganda ng kulay niya, na pink na pink. Di, okay lang ako, brother. Okay lang. Huwag na, yung mga tao nababasa, tapos sa kapayong tayo, pangit. Hindi maganda yun. Pero kayo po sana, sumilong para... Pangatlo, ang sabi po kanina nung aking mahal na kapatid na si Nasip. Alam niyo po si Nasip, nung lumaya po ako sa Bilibid, yan po ang unang-unang sumalubong sa akin. Kaya yung samahan po namin ni Nasip masyado nang malalim. At yung mga dito po na mga Muslim dito sa Bulacan, yan po ang tumulong sa akin kung bakit meron tayong sementeryo sa Norsagaray. Kaya hindi po bago itong relasyon namin ng mga Muslim sa Bulacan at si Brother Nasip. Ito po ay matagal ng samahan. Ito pong sinasabi nakakandidato ng Vice President, hindi ko po yan. Alam nyo kung totoo lang mo ito ha, totoo lang. Alam ito ng Allah. Wala na ho akong ambisyon sa politika. Wala na ho. Yang politika para sa akin, fitna. Ano ho ba yung fitna? Ang fitna, malaking pagsubok po yan. Lahat na yata ng kasamaan nakasa loob ng politika. Tabi na po kayo kasi ako lang ang maliligo sa ulan, hindi kayo. Baka sipunin ka. Sipunin na lang kayo, boy. Ngayon, hindi ako napunta dito para kumbinsihin kayo. Natatakbo ako ng Vice President o anumang posisyon o magsisenador pa. Ako po ay nagpunta dito para makita ko po ang aking mga kapatid, silang mga nagmamalasakit, silang mga tunay na masasabi ko pong mga taga-Bulacan na, tiga Nueva Ecija, tiga Nueva Vizcaya, tiga Batangas. Alhamdulillah, maraming salamat. Pampanga, lahat po kayo, maraming salamat mga kapatid. Pero gusto ko pong ipaalam sa inyo na hindi po politika ang pag-asa ng bayang ito. Hindi politika ang pag-asa ng Pilipinas. Ang pag-asa ng bayang ito ay nasa inyo. Wala sa sino mang mamumuno dahil wala na po akong nakikita pa na pag-asa sa sistemang bulok na to. Napakabulok na po ng sistema ng ating gobyerno. Kailangan po natin itong baguhin. Kailangan niyong palitan. At ang tanging natitirang paraan po dyan, at pag-isipan niyong mabuti, maging federal po ang Pilipinas. Dahil simula pa nung araw, federal na po tayo. Ginawa lang tayong sama-sama ng mga Espanyol para madali nila tayong kontrolin. Pero nung araw pa po, federal na tayo. Hiwalay ang Mindanao, hiwalay ang Bisaya, hiwalay ang Luzon. Para po tayo umasenso. Para tayo maghatakan paangat. Kailangan po, yan ang gawin natin. Kung paano tayo yumaman nung araw na wala pa ang mga dayuhan, kailangan tayong bumalik dun. Ayos, ma'am. Yan ang mga banat talaga. Pero wag ka naman paulan, sweetheart, ha? Pag-isipan niyo po yan mabuti. Hindi ko na po patatagalin kasi baka magkasakit kayo. O, hayaan na lang po niyo ako magpasalamat. Nasaan ba yung papel? Bago matapos ito. Nailagay yung papel. Ito pala. Una, kay Brother Kasim. Alhamdulillah, maraming salamat, kapatid. Maraming salamat po sa lahat ng Philippine National Police. Kahit na hindi po ako nag-escort talaga, pero in-escortan nila ako para makarating dito kaagad. Hello, ma'am. Opo, solid.
Sana makauwi na po. Kawawa naman. Matanda na po si Digong. Alan Magumnang ng Presidente po ng Pampanga. Brother, assalamualaikum. Maraming salamat. Sultan Ampuan, Overall President of Bataan. Bokari Makakuna, Overall President of Tarlac. Makin Makaayong, Overall President of Nueva Ecija. Mauyag Jers Ali, Founder, Sultan of Region 3. Olo Rahman, Sultan ng Bulacan. Gamail Naku, nabasa, brother. Hindi ko na maano. Ampaso. Tama ba? Ng Batangas. Mukay Derampatun, Sultan ng Batangas. Saipudin Saripada, President ng Balagtas, Bulacan. Okay lang ako, brother. Ayaw mo, makabasa yung mga tao. Nakita mo. Kami lang ayaw. Zulkifli Manansala, President ng Kalumpit Muslim Incorporated. Brother. Khalid Guliling. Tama ba? Ayun. Khalid Giling, President ng Bustos, Bulacan. Allahu Akbar. Abu Jarin Taratingan, Sultan of Baliwag. Allahu Akbar. Sukri Langko, Chairman of Salam. Rashid Saumay, President of Hagunoy. Norcia Adamil, President of Paumbong. Ansari Ali, President of San Ildefonso. Makoy Langko, Overall President ng San Jose del Monte. Sultan Faiz Saripada, Sultan of Santa Maria. Junay, President of San Rafael. Abdul Rahman Toro, caretaker ng Himlayan ng Liwanag ng Kapayapaan. Allahu Akbar, brother. Abdul Aziz Al Nasir, Dato Imam ng Baliwag. Yun. Muli po, maraming salamat po mga mahal kong kapatid. Saka na lang po tayo uli magkwentuhan. Ma'am, salamat po. Kawawa naman yung mga kapatid natin na ma'am, masyado kang naulanan dyan. Ang presidente po ng Palawan, Palawan Sulaiman ng Malolos. Ayun. Maraming salamat po. Brother, mistiso ka pala. Mahulog pa. Guys, may tissue ba ako sa mukha? Alhamdulillah, brother. Parang hapon. Alhamdulillah. Maraming salamat po. Salamat po sa Mercury Drug. Malamang masyadong mabili ang Biogesic ngayon dyan. Salamat po. Salamat po sa lahat ng mga tindahan. Magkakaroon pa po tayo uli ng sa muli po, pagka hindi naman ganito ang panahon, baka marami magkasakit. Halika, sweetheart. May asawa ka na ba? Boss! Halika rito, boss! Unahin natin yung asawa mo, baka magulpin mo ka na. Alala dito, kasama ko siya. Yung Bagyo Binta. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, maraming salamat po ulit sa PNP saka sa Bureau of Fire. Maraming salamat. Sa traffic ng PNP, ang pangalan na nga uli ni Sir. Colonel Isbon Lamasares. Maraming salamat po, Sir. Salamat po sa SWAT. Lieutenant Colonel Sanchez, sir. Thank you, sir. Ng SAF. Senator, wapo tayo. May picture ako nila kanya. Senator,
Patabi lang po na pa yung konti. Alright. Sige. Salamat. Ikaw pala yan. Siya po ang Duterte naka-pink. Salamat na. Pero alam mo ba, Gusto nga mag-picture tayo. Basang-basa na. Ay, hindi